Genesis 15, ang pangako ng Diyos kay Abram. Nagpakita ang Diyos kay Abram sa isang pangitain at sinabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at napakalaking gantimpala." Sumagot si Abram, "Panginoon, ano pa ang maibibigay mo sa akin? Wala akong anak at ang aking tagapagmana ay si Eliezer." Ngunit sinabi ng Diyos, "Hindi siya ang magiging tagapagmana mo. Magkakaroon ka ng sariling anak." Dinala siya ng Diyos sa labas at sinabi, "Tumingala ka at bilangin mo ang mga bituin kung kaya mo. Ganyan karami ang magiging lahi mo." Nanampalataya si Abram at itinuring ito ng Diyos bilang katuwiran. Pagtibay ng tipan, inutusan ng Diyos si Abram na maghandog ng mga hayop at sa pamamagitan ng isang pangitain, ipinakita niya ang kanyang pangako na mamanahin ng mga lahi ni Abram ang lupaing ipinangako. Genesis 16, si Hagar at Ismael. Dahil walang anak si Sarai, inalok niya si Abram na kunin si Hagar, ang kanyang aliping babae, upang magkaanak. Pumayag si Abram at nagdalang tao si Hagar. Ngunit nang mabuntis si Hagar, naging mapagmataas siya kay Sarai, kaya inapi siya nito. Sa galit, tumakas si Hagar sa ilang. Nagpakita ang isang anghel ng Diyos kay Hagar at sinabi, "Babalik ka kay Sarai at magpapasakop sa kanya. Magkakaroon ka ng anak na lalaki at tatawagin mo siyang Ismael." Bumalik si Hagar at isinilang ang anak na si Ismael. Genesis 17, tipan ng Diyos kay Abraham. Sa edad na 99, nagpakita muli ang Diyos kay Abram at sinabi, "Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Abraham, at ang iyong asawa ay tatawaging Sarah. Magkakaroon kayo ng anak sa kabila ng inyong katandaan." Bilang tanda ng tipan, iniutos ng Diyos ang pagtutuli sa lahat ng lalaki sa sambahayan ni Abraham. Sinunod ito ni Abraham bilang pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Genesis 18, ang tatlong bisita at pangako ng anak. Tatlong bisita ang dumating sa tolda ni Abraham at tinanggap niya sila ng malugod. Isa sa mga bisita na kumakatawan sa Diyos ay nagsabing magkakaroon ng anak si Sarah sa loob ng 1 taon. Narinig ito ni Sarah at lihim na tumawa dahil sa kanyang katandaan. Sinabi ng Diyos, "Mayroon bang imposible sa akin?" Inihayag din ng Diyos kay Abraham ang plano niyang wasakin ang Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan ng mga tao roon. Nakiusap si Abraham na huwag wasakin ang lungsod kung may matatagpo ang matuwid. Sumang-ayon ang Diyos na ililigtas ang lungsod kung may 10 matuwid na tao. Genesis 19, pagkawasak ng Sodoma at Gomora. 2 anghel ang pumunta sa Sodoma at tinanggap ni Lot, pamangkin ni Abraham. Ngunit ang mga tao roon ay nagtipon at nagbanta. Binulag ng mga anghel ang mga tao at binalaan si Lot na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Sinabi nila na huwag silang lilingon. Habang tumatakas, ang asawa ni Lot ay lumingon at naging haliging asin, aral. Ang Genesis 15-20 ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kahit nagkulang ang tao, ang Diyos ay nananatiling maawain, makatarungan at makapangyarihan.